Dominant Protector. Credit to the author. 6,581-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Walang nagawa si Jinmo kundi palayain si Terence sa pagkakataong ito. Tutal, ang mga benepisyo ng pool ay ibinigay sa kanya, at nararapat lamang na tumulong siya kapag kailangan siya ng paaralan. At dahil sa lakas ni Terence, siya ang pinakamahusay na kandidato para sa misyong ito. Nasa yugto man siya ng pagbubukas ng bundok o wala, madali niyang madudurog ang lahat ng mga cultivator ng yugto ng pagbubukas ng bundok, lalo na pagkatapos ng paglilinis. Masasabing hindi siya matatalo sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Gayunpaman, hindi ba't sayang kung hindi ko susubukang supulan ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Medyo nagulat si Terence. Akala niya ay nandito ang mga tao mula sa Alliance para sa apoy, ngunit nandito lang sila para sa kasamang mga kristal ng Spirit Fire. Hindi natin maaaring pabayaan ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Gayunpaman, hindi mo ito malalapitan gamit ang iyong lakas. Matapos kolektahin ang lahat ng kasamang kristal ng espiritual na apoy, ang natural na paghihigpit ay magsisimulang unti-unting maglaho. Pagkalipas ng ilang panahon, ang alyansa ng mga paaralan ay magpapadala mas malalakas na cultivator upang subukang supulan ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Paliwanag ni Jinmo, sa kaseryosong binalaan siya, Terence, huwag kang masyadong lumapit sa apoy, mangolekta ka lang ng maraming kristal hanggat maaari. Lahat ng papasok ay maaaring kumuha ng ikatlong bahagi bilang gantimpala, at ang natitirang 2/3 ay ibibigay sa alyansa. Huwag mong ipagsapalaran. Para sa Feiyang College, ang isang henyo na tulad ni Terence ay hindi mas mahalaga kaysa sa kasamang Spirit Fire Crystal. Kung mamamatay siya sa apoy, hindi lang si Jinmo, kundi pati ang buong paaralan ay magsisisi. Oo, naiintindihan ko. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon, ngunit sa totoo lang ay interesado siya sa apoy. Magpapasya siya pagdating ng oras. Tia Zhang, napagdesisyonan na ba ang 10 pwesto? Kung gayon, sabay-sabay na tayong papasok. Kumunat ang noo ni Terence. Kung magkakasama silang 10, hindi magiging madali ang makakuha ng mas maraming kristal na kasama niya. May tiwala siya sa sarili, pero mahirap itago ang mga ito kung maraming tao. Nakatakda na ang oras, 7 araw pa ang lumipas. Lumabas ka mula sa pag-iisa sa tamang oras, hindi mo lang nagawang makarating sa oras para sa hamon, hindi mo rin pinalampas ang mahalagang kaganapang ito. Natuwa si Jinmo, iniisip na mas makikinabang ang paaralan ng Feiyang kung pupunta si Terence. Sa katunayan, si Terence ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang mga normal na cultivator sa pagbubukas ng yugto ng bundok ay walang kapantay para sa kanya. Kahit na makaharap niya ang mga cultivator sa pagbubukas ng yugto ng lupa, malaki ang kanyang pagkakataong manalo. Kaya kung maglalaban sila, si Terence lamang ang maaaring manalo. Ibig sabihin, maganda ang swerte ko. Bahagyang ngumiti si Terence, na pagkasundoan na nila kung kailan siya lalabas, at imposibleng manatili pa siya. Ngumiti rin si Jinmo at nagpatuloy, tama, sa pagkakataong ito, hindi kayo 10 ang magkakasamang kikilos. Sa ngayon, halos matukoy pa lang natin ang lokasyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Napakalawak ng lugar na iyon, kaya papasok kayo mula sa 10 magkakaibang lokasyon. Sa ganitong paraan, mas mataas ang tsansa na maghanap. Tuwang-tuwa si Terence, mas mainam na pumunta ng mag-isa kaysa sa grupo. Mas maginhawa iyon para sa kanya. Naiintindihan ko. Tia Zhang, isantabi muna natin ang usapin ng espiritual na apoy. May tanong pa ako. Kaya kung hatiin ng perpekto ang bundok anumang oras. Kung uusad ako, maaari pa rin ba akong manatili sa bagong klase ng mga estudyante? Ito ang isang bagay na pinaghihirapan ni Terence simula pa noong naglilinis siya ng pool. Sa teorya, pagkatapos umusad sa yugto ng pagbubukas ng bundok, kailangan nang umalis sa bagong klase ng mga estudyante. Maaari kang pumili na magtapos o pumasok sa mas mataas na klase, ngunit dahil sa halimbawa ni Devin, ang akademya ay hindi naman makatwiran. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong pagganap sa pagkakataong ito. Ngumiti si Jinmo.
Naintindihan niya ang ikinababahala ni Terence, may kinalaman ito sa kanyang disipulo, si Natalie, kaya ayaw niyang umalis si Terence. Guro, ang ibig mo bang sabihin ay pwedeng manatili si Terence sa akin pagkatapos niyang makalusot? Lumiwanag ang mukha ni Natalie. Inosente siya, pero hindi naman siya tanga. Malapit nang makalusot ng perpekto si Terence, pero hindi niya ginawa. Alam niya kung bakit. Sa katunayan, ayaw ni Natalie na maging pabigat, ngunit hindi niya kayang gawin iyon, kaya't siya ay nasa isang problema. At ngayon, matapos marinig ang mga salita ng kanyang Panginoon, isang malaking bato sa kanyang puso ang sa wakas ay naalis. Kung si Terence ay mag-aambag sa pagkakataong ito at ayaw umalis, magbubulag-bulagan ang mga nakatataas sa paaralan. Siyempre, kailangan niyang makipagtulungan at itago ang kanyang lakas. Ngumiti si Jinmo. Sa katunayan, pareho lang ito sa lahat ng dako. Ang karapatang magsalita ay palaging nakabatay sa lakas at pinagmula ng isang tao. Sige, babalik ako para magulat. Dapat kang maghanda para sa hamon sa loob ng 3 araw. Huwag mong hayaang agawin ni Newman ang looban ni Natalie. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Terence nang nakangiti. Kahit na hindi magsalita si Jinmo, gagawin niya ang lahat para makatakas. Lumipas ang 3 araw na parang umaagos na tubig. Bumalik si Terence sa kanyang bakuran at tinipon ang kanyang mga nakuha mula sa swimming pool, at sa isang kisap mata, oras na para sa hamon sa bakuran. Gayunpaman, nawala sa oras si Terence habang ibinubuhos niya ang kanyang sarili sa pagpipino. Nang may humawak sa restriction ng bakuran ay saka lamang nagmadaling lumabas si Terence at nagulat nang makita si Roseanne na nakangiti. Terence, narinig kong nakabalik ka na, pero hindi ako pumunta rito para istorbohin ka dahil naka-isolate ka. Pero, nagsimula na ang kompetisyon at hindi ka pa rin lumalabas. Susuko ka na ba? Nakita agad ni Terence si Roseanne paglabas niya ng pinto, ngunit laking pagkadismaya niya nang makitang ang aura ni Terence ay nasa tuatog pa rin ng mastiko na kaharian ng Ascension. Arg! Instructor Rose, bibisitahin ko sana kayo kanina, pero sinabihan ako ni Deputy Dean Zhang na maghanda para sa kompetisyon, kaya nakalimutan ko ang oras habang nag-iisa ako. Medyo nahiya si Terence habang yumuko kay Roseanne. Terence Lil? Bro? Ang tagal kitang hinihintay. Tingnan mo, mas malakas na ulit ako. Habang nag-uusap sila, tumakbo palapit si Natalie at sabik nang ipakita kay Terence ang resulta. Hindi na nakakapagtaka. Dahil sa personalidad ni Natalie, matagal na siyang nasa closed-door cultivation at pagkatapos ay 3 araw pa. Napakahirap para sa kanya. Napakagaling talaga ni Little Senior Sister Natalie. Nakangiti si Terence habang binibigyan niya ng thumbs up si Natalie. Tunay ngang namumukod tangi ang talento ng babaeng ito. Sa maikling panahon, nakaangat siya sa isang maliit na antas, at ito ay isang natural na pag-unlad matapos makaipon ng sapat na karanasan. Walang mga nakatagong panganib, at ang kanyang banal na pandama ay nakagawa rin ng malaking pag-unlad. Ang Feiyang College nga ang pinakaangkop na lugar para sa Natalie para maglinang. Sa paglipas ng panahon, hindi na magiging mahirap para sa kanya na maging isang tunay na master. Terence Jr. Brother, lalakas pa ako ng lalakas, maaabutan din kita sa lalong madaling panahon, huwag mo akong gawing pabigat. Naningkit ang mga mata ni Natalie sa papuri ni Terence, at tinapik ang balikat nito habang nakangiti. Kung gayon, hindi ako maaaring maging pabaya. Magsikap ako sa aking cultivation at sisikapin kong hindi maging pabigat kay Senior Sister Natalie. Ngumiti si Terence habang sumasabay sa laro. Hanggat interesado ang babae sa pagsasanay, hindi niya alintana na maging pabigat ito. 6,582. Junior Brother Terence, tingnan mo, nandito rin si Ruyan. Nasa closed-door cultivation siya, at tila mas lumakas siya. Tingnan mo, hinahamon niya si Devin. Matagal na siyang naglalaro. Itinuro ni Natalie ang singsing na hindi kalayuan. Tumingin si Terence sa direksyon na itinuturo ni Natalie, mas lalong namula ang mukha niya. Napapikit siya ng husto kaya muntik na niyang makalimutan ang oras. Mabuti na lang at tinawag siya ni Roseanne. Hindi kalayuan, mayroong isang nakakapukaw pansing kompetisyon sa pagitan ng mga henyo. Hinamon muli ni Ruyan si Devin, at ang mga manunood ay lahat ay nakatutok at nasa sabik. Ang pagdating ni Terence ay napansin lamang ng iilan.
Kasama rito si Frida, ngunit hindi niya binati si Terence. Tumango lang siya rito nang may komplikadong tingin sa mga mata bago itinoon ang pansin sa sitwasyon ng labanan ng kanyang kapatid. Oo, si Ruyan nga ay naging mas malakas. Tumango si Terence. Si Ruyan ay isang henyo noon, ngunit mahirap para sa isang henyo na lumago ng walang pressure at pressure. Bumuti na ang lakas ni Ruyan, at mas may kumpiyansa na siyang labanan si Devon. Sa kasamaang palad, sa paningin ni Terence, mas mahina pa rin si Ruyan kaysa kay Devon. Malaki ang improvement ni Devon sa panahong ito. Malinaw na naramdaman ni Terence na halos kapantay na ni Terence si Devon noon, at halos perpektong bungad ito ng bundok. Nakatutok si Frida sa labanan at hindi niya napansin ang pagdating ni Terence. Sa kabilang banda, napansin ni Devon ang pagdating ni Terence sa unang sandali, at isang kakaibang liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Junior brother Terence, sa tingin mo ba ay may tsansa si Ruyan na manalo? Sina Natalie at Frida ay mabuting magkaibigan, kaya natural, siya ay may kinikilingan kay Ruyan. Isa pa, wala siyang magandang impresyon kay Devon, na nakatira sa No. Isang villa, at umaasa siyang matatalo ito. Hindi, medyo mahina pa rin si Frida. Kung magtutulungan silang dalawa, maaaring may pagkakataon sila. Nagkibit balikat si Terence, ngunit tila narinig siya ni Ruyan. Lumingon siya at tinitigan ito ng masama. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang sitwasyon sa loob ng ring. Si Ruyan, na mayroong matatag na depensa, ay nalito dahil sa sunod-sunod na pag-atake ni Devon at nagpakita ng ilang mga kapintasan. Sinamantala ni Devon ang pagkakataon at direktang inihagis siya palabas ng ring. Mabuti na lang at hindi natarante si Frida. Bagamat umatras siya sa pagkatalo, hindi siya nasaktan at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Kuya, ayos ka lang ba? Mabilis na sumulong si Frida upang suportahan si Ruyan. Tutal, kambal sila. Hindi mahalaga kung lagi silang naglalako, ngunit pagdating sa mahahalagang bagay, iisa ang kanilang iniisip. Ayos lang ako. Masyado akong naging pabaya. Umiling si Ruyan at saka lamang niya nakita si Terence sa di kalayuan. Bahid ng hiya ang sumilay sa kanyang mukha. Itinuring niya si Terence bilang kanyang pinakamalaking karibal, ngunit nahihiya siyang matalo sa harap ng kanyang kalaban. Devon, huwag kang maging mayabang. Medyo mahina ako ngayon, pero siguradong matatalo kita sa susunod. Tumalikod si Frida nang may malamig na mukha. Hindi niya tiningnan si Terence. Sa halip, binigyan niya ng masakit na pangungusap si Devon at naglakad papunta sa kabilang panig upang panoorin ang labanan. Sumanghel si Devon at hindi pinansin si Ruyan. Tinitigan niya si Terence at ngumiti ng may kahulugan. Tumaas ang kilay ni Terence, nakangiti ng napakatuso ang ugok, parang may mali. May iba pa bang gustong hamanin ako, Devon? Kung gusto mong lumaban para sa numero 1 posisyon sa patio, bilasan mo, naghihintay ako. Hindi alam ni Devon kung ano ang iniisip ni Terence habang nakatayo siya sa entablado ng nakabuka ang mga braso. Napaka-arrogant. Little senior sister Natalie, na-trigger ba tong lalaking to? Napakamot ng ulo si Terence. Bakit parang tinutokso siya ni Devon? Hindi ko alam. Hindi naman ako ganito ka-arrogant dati. Naguluhan din si Natalie. Nakakainis talaga ang lalaking yun, kahit anong mangyari. Natalie, may pumunta ba para hamanin ang patio mo? Ayaw ni Terence na panatilihin ang pangalawang bahay, pero gusto niyang bugbugin si Devon. Ang kanyang naipon sa Soul Nourishing Soul Cleanse Pool ay umabot na sa limitasyon nito. Ngayon, hindi na siya makakalusot sa Mountain Opening Realm nang may isang isip lamang. Sa halip, sinisikap niya ang kanyang makakaya na huwag makalusot sa Mountain Opening Realm. Kaya naman, maaaring ito na ang kanyang huling pagkakataon para makipaglaban kay Devon. Hindi masamang ideya na kunin ang unang payo at ibigay ito kay Natalie. Hindi pa sa ngayon, pero huwag kang mag-alala, kaya ko nang mag-isa. Sa mga taong ito, wala pang gaanong makakatalo sa nakababata mong ate. Tinapik ni Natalie ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa, pagkatapos ay iniunat ang kanyang mga daliri at mabilis na nagkalkula, mukhang may ilan. Ha! Mabuti na lang at may kumuha nito. Pwede ka nang magsanay. Bahagyang ngumiti si Terence nang magpasya siyang hamanin si Devon. Devon, hayaan mong makita ko ang lakas ng henyo mula sa nakaraang paligsahan.
Hindi na hinintay ni Terence ang sagot ni Natalie at tumalon na lang papunta sa entablado. Lumiwanag ang mga mata ni Roseanne. Nagtataka rin siya sa paglakas ni Terence, at ito ay isang magandang pagkakataon para masuri ito ng mas malapitan. Seryosong tumangala rin ang magkapatid na Meyer. Si Ryan, na kititalo lang, ay lalong nakapokus. Gusto niyang makita kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ni Terence. Haha, si Terence pala. Akala ko tatakbo ka lang palayo at hindi maglalakas loob na umakyat. Magaling, dahil ikaw ang nagkusa na umakyat, ipapaalam ko sa iyo na hindi mo ako madaling malalampasan bilang panganay na nakatatandang kapatid. Tumangala si Devin at tumawa, na para bang tuwang-tuwa siya sa matagumpay niyang pang-aasar. Ang ganda lang, gusto ko ring subukan at malampasan ito. Bahagyang ngumiti si Terence habang lumilipad palapit kay Devin. Hahayaan kitang subukan. Sana lang hindi ka tumakas. Tumigil sa pagtawa si Devin at nanliit ang mga mata na may mapang-uyam na ekspresyon. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kumpiyansa mo sa sarili. Kahit mahilig kang magsalita ng mayabang noon, hindi na ito kasing halata gaya ngayon. Mali ba ang gamot na ininom mo? Nagkibit balikat si Terence, puno ng paghamak ang mukha. Ikaw ang nakainom ng maling gamot. Alam mo na kung sino ang mayayabang, inumin mo ito. Nagbago ang mukha ni Devin habang sumusugod siya. Limitado ang espasyo sa entablado, at hindi makakatakas si Terence sa saklaw ng kasanayan ni Devin maliban kung tatalon siya palabas ng entablado. Pero kailangan ba itong iwasan ni Terence? Hindi sapat ang isang simpleng Devin para makaiwas siya, bukod pa sa ang lalaking ito ay may lakas lamang para hatiin ang isang bundok sa isang isip lamang. Kahit nagawin niya iyon, wala nang pakialam si Terence. Nakatutok pa rin ang atensyon ni Devin sa posibleng direksyon ni Terence, handang magpalit ng posisyon anumang oras, ngunit hindi umiwas si Terence. Sinuntok niya ito nang hindi man lang gumagamit ng anumang martial arts. Simple at bastos. Habang nakatingin sa kamaong palaki ng palaki sa harap niya, sandaling nablangko ang isip ni Devin. Hindi niya man lang namalayan kung ano ang bagay na ito nang matamaan ang kanyang ilong ng isang napakalaking puwersa at lumipad palabas ang kanyang buong katawan. Kuya Yang, ang galing mo talaga. Tinamaan mo ako sa ilong, at ang sakit-sakit. Muntik nang mabali ang kamay ko. Sadyang sigaw ni Terence at malakas na pinagpag ang kamay, habang tumatawa sa dumudugong ilong ni Devin. 6,583. Maasim at nasasaktan ang mukha ni Devin. Tumutulo ang luha, sipon, at dugo mula sa kanyang ilong sa buong mukha niya. Hindi niya ito mapigilan at hindi makapagsalita. Senior Brother Yang, may mas malalakas ka pa bang maipapakita sa akin? Nakakagulat talaga yung ilong na tumama sa kamao. Minsan ko lang yun makikita, kung hindi, mababali ang kamay ng junior brother ko. Dahan-dahang lumapit si Terence, sinadyang pinipigilan ang kanyang lakas. Hindi niya sinipa palabas ng ring si Devin para maturuan ito ng leksyon. Nakikipag-date ang lalaking ito kay Paeng ngayon, kaya malamang wala siyang magandang ginagawa. Pinipigilan niya ang sarili niya na magkaroon ng masamang balak, at hindi palalampasin ni Terence ang pagkakataong ito na gawin ito ng hayagan. Nang makita si Terence na dahan-daang lumalapit, si Devin ay nagulat at nagalit. Ito ay ibang-iba sa inaasahan niya. Hindi dapat ganito ang takbo ng kwento. Hindi ba't isa lamang maliit na ibon si Terence na umaasa sa kanyang bilis at galaw para makatakas? Bakit nakakagulat din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban? Kahit hindi gumagamit ng martial technique, napigilan pa rin niya ito. Damat! Terence, dapat kang mamatay. Kumislap ang mga mata ni Devin sa kalupitan, at ang kanyang aura ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Ha! Handa ka na bang talikuran ang mga benepisyo ng klase ng bagong estudyante? Tumigil si Terence at gulat na tumingin kay Devin. Iyon ay dahil si Devin ay direktang sumusulong sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Kapag nakapasok na siya sa yugto ng pagbubukas ng bundok, nangangahulugan ito na kailangan niyang pumili kung aalis siya sa akademya upang maglakbay o papasok sa mas mataas na uri upang maglinang. Ang mga mapagkukunan ng bagong klase na estudyante ay wala nang kinalaman sa kanya. Talagang handang maglaan ng maraming pagsisikap si Devin para harapin si Terence. Ano ba ang problema sa pagsuko sa mga benepisyo ng bagong klase ng estudyante? Tiyak na tuturuan kita ng magandang leksyon sa arena ngayon.
Kung hindi ka makapaghintay, pwede ka ring sumulong sa mountain opening. Paano kung pumunta tayo sa advanced class para mag-cultivate ng magkasama? Pinunasan ni Devin ang dugo sa kanyang ilong, mukhang medyo mabangis. Tumataas pa rin ang kanyang aura, ngunit hindi nagmamadali si Terence. Nakatayo lang siya roon at pinanood siyang makalusot. Tutal, ang ganitong klaseng lalaki ay hindi magiging banta kahit na makalusot pa siya sa pambungad na yugto ng bundok. Kung gusto niya itong tuluyang talunin, kailangan niya itong mawala sa lahat ng pag-asa. Devin, mas mabuting ituon mo ang iyong pansin sa iyong tagumpay. Binibigyan kita ng pagkakataong maghiganti, kailangan mong sakupin ito. Casual na sabi ni Terence, habang ang mga mata ay nakatuon sa tagumpay ni Devin. Kinailangang humanap si Terence ng paraan upang supulan ang kanyang cultivation hanggat maaari upang hindi niya aksidenteng mabuksan ang sarili niyang bundok. Nakikita niya ang tagumpay ni Devin at matuto mula rito. Medyo napahiya si Devin. Tumalikod siya kay Terence at nag-focus sa paglusot. Matagal bago na ilarawan, pero agad din namang natapos ang lahat. Nang matapos magsalita si Terence, ang aura ni Devin ay naabot na ang simula ng bundok. Gaya ng inaasahan sa isang henyo na kayang hatiin ang mga bundok gamit lamang ang isang pag-iisip, kaya niyang makalusot ng maayos anumang oras. Terence, wala akong gustong makuha mula sa bagong klase, maging ito man ay ang mga training resources o ang courtyard number 1. Gusto ko lang turuan ka ng leksyon. Handa ka na bang pumunta sa impyerno? Tumawa ng malakas si Devin habang sumusugod muli. Matapos makapasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok, hindi na hinintay ni Devin na maging matatag ang kanyang lakas bago niya inatake si Terence. Ilang beses na tumaas ang kanyang lakas, at inakala ni Devin na madali niyang matutamba si Terence nang walang pag-aalinlangan. Simpleng suntok lang din iyon, pero nakakapangilabot ang ngiti ni Devin. Gusto niyang makita mismo ang pagkabasag ng ilong ni Terence. Sa kasamaang palad, hindi natupad ang kanyang hiling, hindi umiwas si Terence at gumanti ng suntok. Nagbanggaan sa ere ang kanilang mga kamao na parang dalawang meteorite. Kumalat ang mga hindi nakikitang alon ng totoong enerhiya, at ang buong singsing ay nagsimulang mabasag, halos magkawatak-watek. Ito ay isang larangan ng labanan para sa mga estudyante sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Tunay ngang medyo sobra na ito para sa kanila para makayanan ang isang labanan sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Napaatras si Devin ng 5 o 6 na hakbang dahil sa lakas ng suntok, at si Terence ay 1 o 2 hakbang pa lang ang layo sa kanya. Paano ito naging posible? Ganoon na ba kalakas ang lalaking ito? Bakit hindi pa rin ako ang katapat niya kahit na nakarating na ako sa mountain opening realm? Bulong ni Devin sa sarili, at isang sandali ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Halos magsimula siyang magduda sa kanyang buhay. Wala nang iba pa kundi ito. Napangiti si Terence. Namamaga at mainit ang mukha ni Devin. Mabuti na lang at natakpan ito ng pagdurugo ng kanyang ilong kaya hindi ito mukhang masyadong pula. Terence, huwag kang masyadong mayabang. Ipapaalam ko sa iyo ngayon na ako, si Devin, ay hindi isang taong maaari mong pakialaman. Namula ang mga mata ni Devin. Ang gayuma na nasiliuhan sa kanyang katawan ay agad na gumana at dumaloy sa kanyang mga daluyan ng dugo. Nagliwanag ang mga mata ni Paeng. Mula sa biglang pag-umbok ng mga kalamnan at daluyan ng dugo ni Devin, nahulaan niya na sa wakas ay nagamit na ni Devin ang gayuma. Sa katunayan, ang gayuma na ito ay ibinigay sa kanya ni Paeng. Mahigit 10 araw na ang nakalilipas, nagpadala si Ryan ng ilang gayuma kay Paeng sa pamamagitan ng isang estranghero. Sinabi niya na maaari nitong agad na mapataas ang lakas ng isang tao sa pakikipaglaban at maaaring gamitin upang iligtas ang buhay ng isang tao sa isang kritikal na sandali, ngunit ang mga epekto nito ay napakalakas din. Hindi komportable si Paeng na gamitin ito mismo, kaya nilinlang niya si Devin na isara ang isang bahagi ng gamot sa katawan nito. Gusto niyang makita ang epekto. Sa pagkakataong ito, ang pagdating ni Terence ang tunay na nagpapatunay na natupad ang kanyang hiling. Devin, kaya mo iyan. Kung mapatay mo itong si Terence, sulit ang kamatayan mo. Kumikinang ang mga mata ni Paeng habang bumubulong siya sa isang boses na siya lamang ang nakakarinig.
Perpekto sana kung mapapatay niya si Terence habang sinusubukan ang epekto ng Gayuma. Ano ba itong teknik na ito? Medyo nakakatakot pa nga ang itsura. Mukhang makapangyarihan talaga. Mapangasar pa rin ang tono ni Terence habang kalmadong nakatingin kay Devon. May ideya na si Terence tungkol sa lakas ni Devon mula sa sagupaan kanina lang, ang lalaki nga ay mas malakas kaysa sa mga normal na mountain split cultivator matapos makalusot, ngunit hindi pa rin ito sapat. Mukhang gumagamit si Devon ng isang makapangyarihang ipinagbabawal na galaw, ngunit sa kanyang lakas, malamang na hindi siya magiging masyadong malakas kahit gaano pa siya bumuti. Ha, lakas. Ang pakiramdam na puno ng kapangyarihan. Ang sarap talaga. Terence, malalaman mo rin sa madaling panahon kung nakakatakot ako o hindi, kung malakas ako o hindi. Tumangala si Devon at tumawa ng malakas. Hinubad niya ang kanyang damit na nagpapakita ng kanyang maskuladong katawan. Nanginig ang mga labi ni Terence. Nakakatakot ito, kaya pa niyang gumawa ng palabas sa TV. Sa kasamaang palad, sa isang labanan sa pagitan ng mga cultivator, ang paglawak ng mga kalamnan ay walang silbi. Makakaapekto lamang ito sa bilis ng isang tao. Putok. Kasabay ng isang malakas na kalabog, natapakan ni Devon ang lupa, at agad na lumitaw ang isang butas sa ring. Lumiit ang mga mata ni Terence, at likas niyang ginamit ang Thunder Escape para baguhin ang kanyang posisyon. Isang kamao ang biglang sumulpat mula sa kung saan, tumagos sa kidlat at nagpakawala kay Terence. Sa tamang oras, bahagya na napigilan ni Terence ang kamao ni Devon gamit ang kanyang mga kamay. Ang napakalaking puwersa ay nagtulak sa palad ni Terence pabalik at tumama sa dibdib ni Devon. 6,584. Nagdilim ang paningin ni Terence nang halos maputol ang daloy ng kanyang chi. Bahagyang nabali pa nga ang mga buto sa kanyang palad at dibdib. Ang lakas. Ang lakas talaga ng kapangyarihang ito. Isang nakakatakot na ideya ang biglang pumasok sa isip ni Terence nang siya ay ihagis sa hangin. Bago pa man makatayo si Terence, lumitaw na si Devon sa tabi niya na parang multo. Pinag-cross niya ang mga kamay at sinuntok ang dibdib ni Terence ng buong lakas. Nakakross pa rin ang mga kamay ni Terence para depensahan ang sarili. Wala na siyang oras para baguhin ang hugis ng kamay niya kaya tinamaan ulit siya ni Devon. Bang! Kasabay ng isang malakas na kalabog, nahulog mula sa langit ang katawan ni Terence, na lumikha ng isang butas na hugis tao sa entablado. Sigaw ng mga tao sa ibaba ng entablado, at mas lalong kinabahan si Natalie, hinihiling na sana'y makalapit siya sa entablado para tumulong. Pero naiintindihan niya na magiging pabigat lang siya kay Terence kahit umakyat pa siya, kaya kinagat niya ang labi niya at pinigilan ang pagnanasa. Muntik nang mapatalon si Roseanne para pigilan ang kompetisyong ito, na halatang lumampas na sa limitasyon ng mga freshman. Gayunpaman, matapos makita ang kidlat sa hukay, sumuko na siya sa ideyang ito. Sa pagkakaintindi niya, hindi dapat basta-basta natamba si Terence. Nakatayo si Terence sa kabilang panig ng ring, humihinga ng malalim habang nakaharap kay Devon, na nasa tabi ng lubak. Kumusta? Nakita mo na ba kung gaano kaitikot at kalakas ang nakatatandang kapatid? Gusto mo bang harapin ang isa pang sunod-sunod na pag-atake? Ngumiti ng may pagmamalaki si Devon. Hindi na niya ipinagpatuloy ang paghabol kay Terence, sa halip ay sinimulan niya ang larong pusa at daga. Hindi niya maalis sa isip niya ang biglaang pagdurog kay Terence. Nakakatuwa. Ang galaw mo ay talagang napakalakas, at ang lakas mo sa pakikipaglaban ay direktang tumaas ng higit pa sa isang malaking antas. Gayunpaman, ang galaw na ito ay dapat na isang maalamat na ipinagbabawal na galaw sa mundo ng martial arts, tama ba? Dapat ay may mga natitirang epekto, tama ba? Kung hindi, hindi mo na kinailangang makalusot ngayon lang at direktang gagamitin mo sana ito. Bahagyang ngumiti si Terence. Gumaling na ang kanyang mga sugat habang nagsasalita siya. Ang mga nakapagpapagaling na katangian ng kanyang purong chi kasama ang kanyang malakas na pangangatawan ang dahilan kung bakit isang hininga na lamang ang kailangan niya para gumaling. Ang problema lang ay hindi na ito kayang pigilan ng level ni Terence.
Halos hindi niya napanatili ang kanyang estado ng hindi paglusot pagkatapos niyang makalabas sa soul cleansing pool para manatili siya sa bagong klase ng mga estudyante para samahan si Natalie. Ngayon ay tila wala ng paraan. Hindi na napigilan ni Terence ang kanyang lakas matapos ang atake ni Devin, at natural lamang siyang nakalusot. Avalanche ng bundok, isang perpektong paghati ng bundok. Ang ilusyonaryong proseso ng pagbubukas ng bundok ay tumagal lamang ng isang iglap sa entablado. Katatapos lang magsalita ni Terence, at hindi na nakapagsalita pa si Devin nang maramdaman niya ang mabis na pagtaas ng aura ni Terence, na bumubuo ng isang tunay na chi vortex sa paligid niya. Hahaha, sa wakas ay hindi mo na mapigil ang hindi pumasok sa panahon ng pagbubukas ng bundok. Bilang iyong nakatatandang kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon. Punong-puno ng kumpiyansa si Devin at ginaya ang mga kilos ni Terence, hinayaan ang kanyang kalaban na mag-level up. Masaya at galit si Paeng ng sabay. Masaya siya na ang gamot ni Ryan ay talagang makapangyarihan, ngunit galit siya na si Devin ay isang hanggal. Hindi niya alam kung paano gamitin ang ganitong magandang pagkakataon. Ang pagpatay kay Terence ang pinakamahusay na pagpipilian. At ngayon ay pinapanood niya si Terence na makalusot. Tanga! Hindi alam ni Devin ang hinanakit sa puso ni Paeng, at kahit alam niya, wala siyang pakialam. Dahil sa lakas na iyon, pakiramdam ni Devin ay isa siyang makapangyarihan sa lahat na amo. Kahit gaano pa kalakas ang loob ni Terence, hindi pa rin siya makakatakas dito. Mapapahiya siya kung hindi niya kukunin ang pagkakataong ito para guluhin si Terence. Isang malakas na aura ang kumalat mula sa katawan ni Terence, at ang bawat alon ay mas malakas kaysa sa nauna. Sa isang maikling hininga, nalagpasan niya ang maagang yugto ng pagkahati ng bundok at naabot ang tuktok ng maagang yugto. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng isang mahiwagang liwanag. Malapit na sana siyang makalusot sa kalagitnaan ng pagkahati ng bundok, ngunit pilit niya itong pinigilan. Totoo na kaya niyang patuloy na makalusot, ngunit ang tuktok ng maagang pagkahati ng bundok ang siyang pinakamahusay na pagpipilian. Hindi ito makakabuti sa kanya kung magpapatuloy siya. Yehey, hindi naman masama. Narating mo na ang tugatog ng unang yugto ng Mountain Opening Realm sa loob ng maikling panahon. Hinintay ni Devin na bawiin ni Terence ang kanyang aura bago siya tinuro gamit ang isang walang kwentang ngiti. Gamit ang kanyang sarili bilang referensya, inakala ni Devin na hindi magiging katapat niya si Terence kahit pamarating niya ang tuktok ng huling yugto ng paghahati ng bundok, kaya naman labis siyang nakahinga ng maluwag. Naabot pa natin ang yugto ng pagbukas ng bundok. Bamantong hininga si Terence. Hindi ito bahagi ng plano niya. Kumikislap ang katawan ni Terence habang pinapagana niya ang kanyang matinding butterfly micro steps, papasok sa yugto ng pagbukas ng bundok. Lumakas ang lakas ni Terence hanggang sa puntong maging siya ay nagulat, at gayon din ang kanyang bilis. Lumiit ang mga mata ni Devin nang bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay, ngunit dama po ang kamao ni Terence sa kanyang dibdib bago pa niya maisara ang kanyang mga kamay. Bago pa man marinig ang malutong na tunog ng pagkabali ng mga buto, si Devin ay pinalipad na parang bola ng kanyan. Saka lang narinig ang kakaibang tunog ng pagkalabog mula sa bakanteng espasyo, lumampas na si Terence sa bilis ng tunog. Hindi tumigil sa paggalaw ang mga paa ni Terence. Matapos patalsikin si Devin gamit ang isang suntok, sumugod siyang muli at lumapit sa tabi ni Devin. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sumuntok, ginaya ang ginawa ni Devin kanina. Ganito rin ang resulta. Isa pang hukay na hugis tao ang lumitaw sa singsing. Lumubog ang dibdib ni Devin, at nahigi siya sa hukay na may matamlay na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagawa niyang tuluyang mapigilan si Terence ngayon lang, pero paano nagbago ang sitwasyon ng buksan ng lalaking ito ang bundok? Ubo-ubo. Hindi napigilan ni Devin ang pag-ubo ng dugo. Mas malala ang pinsala sa dibdib niya kaysa kay Terence. Hindi makasabay ang mga kamay niya sa galaw ni Terence kaya tinamaan siya ng katawan. Hindi lang bali ang sternum niya, pati na rin ang mga laman loob niya. Bukod pa riyan, wala siyang malakas na pangangatawan at kakayahang magpagaling sa sarili na taglay ni Terence, kaya wala rin siyang lakas para bumangon. Senior Brother Yang, bakit ang galang mo? Hindi mo na kailangang magpigil, ipakita mo lang sa akin ang lakas mo.
Kakagaling lang nitong junior brother na ito, kaya nasasanay pa lang ako sa ganitong antas ng lakas sa pakikipaglaban. Nakatayo si Terence sa gilid ng butas, nakatingin kay Devin ng may ngiti. Muling samukha si Devin ng dugo sa galit. Halos hindi siya makahinga at namatay. Sa mga manunood, basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Paeng, at isinumpa niya si Devin dahil sa pagiging tanga niya sa puso. Hindi niya alam kung paano sasamantalahin ang pagkakataon ngayon lang, at ngayon ay binugbog na naman siya, di ba? Hindi nga pala iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay binugbog siya na parang patay na aso kahit sa tulong ng gamot. Hindi talaga siya makapaniwala na kayang iligtas ng gamot ang buhay niya. Sigurado ba siyang hindi siya mamamatay ng mas mabilis? Senior Brother Yang, nakapagpahinga ka na ba ng sapat? Dapat ko na bang ituloy? Bilisan mo at umakyat ka. Kumerba ang mga labi ni Terence at naging isang malalim na ngisi habang itinutok ang hintuturo kay Devin. Nag-aalab sa galit si Devin. Umungol siya at hinampas ang lupa gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ginamit ng kanyang katawan ang momentum upang sumugod pataas. Kumislap ang tunay na chi sa kanyang katawan. Malinaw na ilalabas niya ang kanyang teknik sa martial arts. 6,585. Gayunpaman, kakatalbog lang ni Devin, at bago pa man madikit ang katawan niya sa lupa, casual na sinipa ni Terence ang dibdib niya kung saan siya nasugatan. Ang buong katawan ni Devin ay nasa masamang kalagayan. Ang kanyang mabangis na mukha ay halos maipit sa isang bola, at hindi niya nagamit ang kanyang teknik sa martial arts. Muli siyang pinalipad. Bahagyang ngumiti si Terence. Gumalaw siya ng bahagya at gumamit ng matinding butterfly microsteps para madaling maabutin si Devin. Casual siyang sumuntok muli. Natulala ang mga manunood habang pinapanood nila si Devin na lumilipad at pagkatapos ay muling nag-iba ng direksyon matapos huminto sa kalagitnaan. Sa kabilang banda, si Terence ay isa na lamang imahe na natitira habang patuloy siyang sumusulpot sa daanan ni Devin at binubugbog ito. Sa totoo lang, kahit gaano pa kasuklam ang mga estudyante kay Devin, lahat sila ay nakikiramay sa kawawang lalaking ito. Sige, dito na matatapos ang laban na ito. Terence, tumigil ka. Nang makitang imposibleng baligtarin ang sitwasyon at si Devin ay mabubugbog at magiging isang may kapansanan, mabilis na pinahinto ni Roseanne ang laban. Nakatayo si Terence sa entablado, presko ang pakiramdam. Hinawakan niya si Devin gamit ang kanang kamay at inihagis palabas ng ring. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Nasaktan lang siya, hindi naman iyon ikamamatay. Paliwanag ni Terence, habang nagkibit-balikat. Alam kong alam mo ang ginagawa mo, pero kailangan mong mag-ingat sa mga kahihinatnan nito. Nakangiti pa rin si Roseanne na parang bulaklak. Tumanggaw siya at pumunta para tingnan ang pinsala ni Devin. Pangunahin na dahil gumamit siya ng isang bawal na galaw kaya siya nagmumukhang mahina. Sa katunayan, hindi ako gumamit ng masyadong malakas na puwersa. Tumalon pababa ng entablado si Terence at nagpaliwanag sa kanya. Pinagpapawisan ang mga tao sa paligid. Kung hindi mo siya sinuntok ng malakas, gaano kaya kalakas ang kalalabasan nito? Pero kung iisipin, tama si Terence, hindi man lang siya gumamit ng kahit anong martial arts, at ang mga normal na atake ay hindi naman mabibigat. Hindi na kinailangang gumamit pa ni Terence ng kahit anong martial arts para talunin ang makapangyarihang Devin. Gaano kalakas si Terence matapos niyang marating ang pambungad na yugto ng bundok? Ang tanong na ito ay talagang nakakatakot. Si Ruyan, sa partikular, ay tumingin kay Terence na may komplikadong ekspresyon. Ang kalaban na gusto niyang malampasan ay lalong lumalakas. Napakahirap ng paglilinang ni Ruyan, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay lalong lumalawak. Talagang nasira nito ang kanyang tiwala sa sarili. Napakalakas ng ipinagbabawal na galaw ni Devin, at ang mga epekto nito ay talagang napakaseryoso. Iniisip ko kung makakaapekto ba ito sa kanyang lakas. Bahagyang kumunat ang noo ni Roseanne. Tutal, estudyante niya ito, at siya rin ang may pananagutan sa nangyari. Matapos mag-alala tungkol kay Devin, humarap si Roseanne kay Terence, nahati mo na ng perpekto ang bundok. Napakalakas niya para kalabanan ako, di ba? Paano nangyari iyon?
Instructor Rose, masyado mo akong mataas ang tingin sa akin. Hindi ako ganoon kalakas. Gayunpaman, isa nga itong perpektong pambungad. Sa palagay ko ay hindi gaanong maraming kalaban sa pambungad na yugto. Sabi ni Terence, sabay kaway ng kamay at pinuri ang sarili. Inikat ni Roseanne ang kanyang mga mata kay Terence ngunit hindi nagsalita. Ang perpektong pambungad na naintindihan niya ay ang definisyon lamang ni Terence ng isang pseudo-perpektong pambungad. Hindi niya ito masyadong inisip. Naunawaan niya na madali para kay Terence na maging walang talo sa kanyang mga kasamahan, ngunit magiging mahirap para sa kanya na labanan ang isang taong mas mataas ang antas. Ito rin ay dahil hindi pa nakalaban ni Roseanne si Devon noon. Kung hindi, masasabi niyang naabot na ni Devon ang yugto ng pagbuka ng lupa. Anong klaseng lakas ang taglay ni Terence nang madali niyang madurage si Devon? Hindi na hinintay ni Paeng na tingnan ni Roseanne si Devon. Tumakbo siya palapit at isinubo ang isang pampagaling na tableta sa bibig ni Devon. Instructor Rose, iwan mo sa akin ang nakatatandang kapatid na si Yang. Ikaw ang mag-host sa susunod na hamon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa napakaliit na bagay na ito. Siyempre, tiningnan din ni Paeng si Devon. Hindi maliit na bagay ang pinsala ni Devon. Kahit inumin niya ang elixir, aabutin pa ng kahit kalahating buwan bago gumaling ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, ito ay pangunahing dahil sa mga side effect ng gamot. Ang atake ni Terence ay gumanap din ng papel. Ah, talaga. Kung gayon, kailangan mong alagaan si Devon. Inilabas ni Roseanne ang kanyang ulo at nakitang hindi naman nanganganib ang buhay ni Devon. Hindi na siya nagpumilit at humarap kay Terence para umalis. Tulad ni Terence, inakala niya na gumamit si Devon ng isang bawal na kasanayan. Tutal, kumpara sa dating biohuman, hindi na sulit banggitin ang pagtaas ng lakas sa pakikipaglaban ni Devon. Kung alam lang nila na ang pagsiklab ni Devon ay dahil sa gayuman ni Paeng, hindi sana nila ito basta-basta pinakawalan. Guro, huwag kang mag-alala. Nakangiti si Paeng, ngunit labis siyang kinakabahan. Gusto niyang patayin ng direkta si Devon. Kasalanan ng halimaw na ito ang lahat. Hindi niya sinamantala ang pagkakataon at muntik na siyang mapatay. Walang kakayahang gumawa ng kahit ano, pero kayang sumira ng mga bagay-bagay. Karapat-dapat siyang mamatay. Nagngingit-ngit si Paeng, at bumulong si Roseanne kay Terence pagkatapos ng ilang hakbang. Terence, nasa yugto ka na ngayon ng pagbubukas ng bundok, kaya hindi ka na maaaring manatili sa bagong klase. Tungkol naman sa kung ano ang dapat mong gawin sa hinaharap, dapat mo munang pag-isipan ito. Salamat sa iyong paalala, Instructor Rose. Alam ko na ang gagawin. Tumanggaw si Terence, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Gusto niyang mapanatili ang estado ng half-step mountain cracker, pero ano ang magagawa niya kapag nakatagpo siya ng isang baliw na tulad ni Devon? Ang pinakamahalaga ay parehong nakapasok sina Terence at Devon sa susunod na round. Wala nang may-ari ang unang bahay, at hindi niya ito maibigay kay Natalie. Kung may gustong hamanin siya, baka hindi niya mapanatili ang pangalawang bahay. Nabakant na ang courtyard number 1. Sino mang gustong lumaban para dito ay maaaring magpatuloy sa pakikipagkompetensya sa entablado. Umiling din si Roseanne at ibinalita ang balita. Sandali na nagkagulo ang mga nakapalibot na estudyante. Dahil wala na ang dalawang pinakamalakas na estudyante, mas marami pa silang pagkakataon. Kahit hindi ang unang patio, maaari pa rin nilang pagandahin ang istruktura ng patio. Kuya, hindi ka aakyat. Siniko ni Frida si Ruyan, na nasa tabi niya. Hindi naman siya nasaktan ngayon lang, kaya kung aakyat siya sa entablado ngayon, malamang walang makakalaban sa kanya para sa unang pwesto sa courtyard. Hindi ako pupunta. Malamig na sumanghel si Frida. Natalo siya kay Devon, at ngayon ay sinasamantala niya ang pagkatalo ni Devon para pulutin ang mga tira-tirang gamit. Naramdaman ng mayabang na si Ruyan na hindi niya kayang mawala ng malay. Mas gugustuhin pa niyang maghintay sa susunod kaysa umakyat sa entablado ngayon. Kung hindi ka pupunta, ako ang pupunta. Kumaibot ang mga labi ni Frida. Wala siyang anumang alalahanin. Kung wala sina Terence at Devon, hindi lalaban ang kanyang kapatid.
Ang tanging banta sa kanya ay si Paeng. Tara na. Tumanggaw si Ruyan. Hindi sayang kung ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang makakasakop sa numero 1 patio. Kung may maglalakas loob na ipaglaban ito, tiyak na tuturuan niya sila ng leksyon sa susunod na kompetisyon. Siyempre, hindi inisip ni Ruyan na may iba pang magiging banta kay Frida maliban kay Paeng. Instructor Rose, gusto ko ang numero 1 patio. Ngumiti si Frida at sinenyasan siya habang tumatalon papunta sa entablado. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid para tingnan kung may lumapit para hamanin siya. 6,586. Hindi inaasahan, matapos ang mahabang paghihintay, walang umakyat sa entablado. Para bang wala silang interes sa courtyard number 1. Nakakabagot naman, hindi ko man lang maigalaw ang mga kalamnan at buto ko. Sumanghel si Frida at sumulyap kay Paeng nang may pagkadismaya. Sa kasamaang palad, abala si Paeng sa pagpapagaling at pagtatakip sa pinsala ng kanyang mabuting kaibigang si Devon sa oras na ito, at wala siyang balak na ipaglaban ang patio. Hindi pa kasama rito ang kasalukuyang patio ni Paeng na nasa magandang posisyon. Bukod pa rito, mayroon siyang gamot na ipinadala ni Ryan bilang kanyang pangunahing taktika, kaya ang pakikipaglaban para sa isang patio ay pagsasayang lamang ng oras. Dahil walang gustong humamon sa akin, ang unang patio ay magiging kay Frida. Nakangiting inanunsyo ni Roseanne ang mga resulta. Maganda ang impresyon niya sa magkapatid na Meyer at natuwa siyang makita ang mga resulta. Walang gaanong napag-usapan sa mga sumunod na hamon, hindi si Natalie ang pinakamalakas, kaya may mga taong gustong makuha ang pangalawang bahay, pero hindi sila nang ahas na labanan siya hanggang kamatayan dahil nakatayo pa rin doon si Terence. Dahil sa pagpipigil, madali siyang natalo ni Natalie, na lubos na nagpahusay sa lakas nito. Pagkatapos ng 2 round, wala nang ibang humamon. Nakapagdesisyon na si Paeng na hindi nalalaban at patuloy na nanatiling tahimik. Siyempre, walang nagkusa na hamanin ang kanyang patio. Ang mga taong ito ay walang kumpiyansa na mananalo sila laban kay Paeng, kaya nanatiling tahimik siya at patuloy na tinatrato si Devon. Ang bahay bilang ikalimang bahay ay inookupahan ni Meyer Bucky, at ang natitirang bahagi ng labanan ay maayos na takbo. Matapos mapanood ang labanan ni Terence at Devon, walang sino man ang interesado sa natitirang bahagi ng labanan. Tanging ang mga kasangkot lamang ang tunay na gagawa ng lahat. Kaya, sa isang malamig at walang siglang kapaligiran, natapos ang unang paligsahan sa looban para sa mga bagong estudyante. Sa kabilang banda, si Terence ay walang ibang nagawa kundi ang umalis sa bagong klase. Siyempre, ayaw pa rin niyang sumuko. Sinabi na ni Jinmo noon na kung mag-aambag siya sa Heaven and Earth Spirit Fire, maaaring bigyan siya ng espesyal na pagtrato ng Academy. Kaya hindi na nagtagal pa si Terence. Pagkatapos ng kompetisyon, binati niya si Roseanne at handa nang dalhin si Natalie kay Jinmo. Instructor Rose, alam mo ba kung nasaan si Deputy Dean Zhang? May pag-uusapan tayo sa kanya. Misyon yan, di ba? Malinaw na mas marami pang alam si Roseanne, na ikinagulat ni Terence. Tama. Alam din yan ni Instructor Rose. Nabanggit ni Vice Dean Zhang na maaari pa rin akong manatili sa bagong klase kung mayroon akong naitulong sa paaralan. Alam mo naman na nandito ako para samahan si Natalie. Hehe, bakit hindi ko alam? Bahagyang ngumiti si Roseanne. Hindi mo na siya kailangang hanapin. Matagal nang dumating si Deputy Director Zhang. Nasa no? 2 courtyard siya ni Natalie. Paano mo nalaman na kayang ipagtanggol ni Natalie ang pangalawang patio? Nagulat si Terence, kahit hindi magandang kalaban ang magkapatid na Meyer, malaki pa rin ang tsansa ni Paeng na manalo. Siyempre, hindi alam ni Terence na hindi nang ahas si Paeng na labanan siya ng harapan. Kahit wala kang magawa, nakatayo pa rin si Ruyan doon. Ngumiti si Roseanne. Hindi niya ipinaglaban ang courtyard no. Isa dahil gusto niyang iligtas ang kanyang mukha. Gayunpaman, hindi niya kailangang iligtas ang kanyang mukha para matulungan si Natalie na makabalik sa courtyard no. 2. Sa wakas ay naintindihan na rin ni Terence. Marahil alam ng lahat na ang Natalie ay may malapit na relasyon sa magkapatid na Meyer.
Sa halip na magsikap na makuha ang pangalawang patio at hayaang makuha ito ni Ryan, mas mabuting kumuha na lang sila ng iba. Pagkatapos magpaalam kay Roseanne, bumalik sina Terence at Natalie sa pangalawang courtyard. Tia Zhang. Guru. Pumasok sina Terence at Natalie sa looban at nakita si Jinmo na nakatayo roon, nakangiti. Terence, hindi naman talaga simple itong pormasyong ginawa mo, hindi nga ako makapasok. Tumingin si Jinmo kay Terence nang may paghanga, ngunit kasabay nito, nagreklamo siya, kaya pala, nakatayo rito ang matandang ito ng 1 oras. Mabuti na lang at mabilis na natapos ang kompetisyon ninyo. Pasensya na. Tinapik ni Terence ang noo niya at mabilis na kumuha ng array flag. Mukhang kinuha niya ito mula sa storage bag niya, pero galing pala ito sa Jade Space. Ito ang array flag ng ikalawang courtyard. Tita Zhang, pwede ka nang pumasok at lumabas sa susunod. Sige, hindi ako papasok ngayon. Hindi tumayo si Jinmo at itinabi ang mga watawat ng porma sayon. Tumingin siya kay Terence. Kung wala ka ng ibang sasabihin, maghanda ka nang umalis. Ganoon din ang balak ko. Tumanggaw si Terence, hindi sinasadyang nakapasok ako sa pambungad na yugto ng bundok ngayon. Mukhang kung gusto kong manatili sa bagong klase, kailangan kong gumawa ng paraan para sa paaralan. Napaisip ng malalim si Jinmo matapos marinig ang mga sinabi ni Terence, ngayon lang, kayo ni Devon. Kalimutan mo na yan, pag-uusapan natin yan pagbalik mo. Sige, sabi niya. Nihalata ni Terence na may gustong sabihin si Jinmo, pero hindi niya masyadong inisip iyon. Bigla siyang may naisip. Tama, hindi ba nag-react ang Wang clan sa paglitaw ng espiritual na apoy ng langit at lupa? Pamilya sila ng mga sinaunang anting-anting. Dapat ay interesado sila, di ba? Makapangyarihan ang Alliance of Academies, ngunit makapangyarihan din ang anting-anting na pamilyang Wang. May kaugnayan ito sa espiritual na apoy ng langit at lupa, kaya hindi atras ang kabilang panig. Dahil nangunguna ang pamilyang Wang, maaaring palihim ding makialam ang ibang mga pamilya. Siyempre interesado ang pamilya Wang. Hindi lang sila, pati na rin ang ibang pamilya. Gayunpaman, maraming tao mula sa mga aristokratang pamilya sa Alliance of Academies. Kung talagang magkaaway sila, hindi maganda ang magiging itsura ng lahat. Kaya naman ang isang bahagi ng mga pwesto sa lugar na iyon ay ibinigay sa mga dakilang angkan. Hindi ako sigurado kung ilang tao na ang pumasok, pero sa palagay ko ay hindi ito magiging masyadong marami, mga 4 hanggang 6 lang ang pinakamarami. Habang nagsasalita si Jinmo, isang ekspresyon ng paghamak ang sumilay sa kanyang mukha. Ang pamana ng mga maharlikang pamilya ay tunay ngang makapangyarihan, ngunit hindi ibig sabihin nito na ang nakababatang henerasyon ay makapangyarihan. Tulad ng magkapatid na Meyer, hindi pa nila naranasan ang binyag sa akademya at para silang mga bulaklak sa isang greenhouse. Kahit pa makapasok ang mga disipulong ito, hindi pa rin sila makakapantay sa mga natatanging estudyante ng alliance ng kolehiyo. Maaari kayang walang dapat ikatakot mula sa mga disipulong ito ng maharlikang pamilya. Nagtatakang tanong ni Terence, napansin ang paghamak sa mga mata nito. Hindi naman masama. Hindi mo kailangang mag-alala, karamihan sa mga piling tao ng mga aristokratang pamilya ay nasa mga pangunahing akademya. Kung hahayaan natin silang umalis, ang kanilang mga kita ay kailangang ibigay sa Alliance of Academies. Para naman sa mga hindi pa nakapasok sa kahit anong akademya, ang kanilang lakas ay hindi dapat banggitin. Nakikita ko. Naunawaan ni Terence, ang mga hindi pa nakapasok sa isang paaralan ay nasa pinakakaraniwang yugto lamang ng pagsisimula kahit na nakapasok sila. Matapos ang mga ilusyong nakita niya, naunawaan niya ang pagkakaiba. Guro, maliban sa Alliance of Academies at sa mga tao mula sa mga dakilang pamilya, mayroon pa bang iba? Singit ni Natalie, iniisip kung pwede ba siyang sumama kay Terence. Hindi na dapat magkaroon pa, pero maaaring may iba pang pasukan sa lugar na iyon na hindi pa natutuklasan. Maaaring may mga tagalabas na papasok, kaya Terence, kailangan mong mag-ingat. Ang mga taong papasok ay mga kaaway at hindi kaibigan, kaya kailangan mong mag-ingat. Same time na paalala ni Jinmo kay Terence.
Matapos mawala ang 7 henyong estudyante, hindi na niya kayang mawala si Terence. 6,587. Mag-iingat ako. Hindi masyadong nag-aalala si Terence hanggat nasa yugto sila ng pagbubukas ng sekta, hindi sila nagbabanta sa kanya. Tama, para sa iyo ang maskarang ito. Isuot mo ito pagdating ng panahon. Sa pagkakataong ito, aalis na ang mga pinakamahuhusay na estudyante ng bawat pamilya. Ang ilan sa kanila ay maaaring may alitan sa isa't isa, kaya upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, napagkasunduan ng lahat na itago ang kanilang mga pagkakakilanlan. Naglabas si Jinmo ng maskara para kay Terence. Nag-aalala ka ba baka may away sa loob? Sinuot ni Terence ang maskara, kung talagang mag-away sila, mag-aaway pa rin sila kahit hindi nila alam kung sino ang kalaban. Sinuri ni Terence ang maskara, hindi ito kasing ganda ng mga nilikha ng Red Dust, at hindi rin ito ang parehong uri ng maskara ng tao, ito ay isang nakapirming maskara. Ang tanging bentahe ay kaya nitong harangan ang pagtuklas ng espiritual na pandama, ngunit ang epekto ay hindi pa rin kasing ganda ng mundo ng kalikasan. Siyempre, higit pa ito sa sapat para sa operasyong ito. Sige, handa na ang Aerial Spirit Beast. Maaari na kayong umalis. Sabi ni Jinmo habang pinipilit si Terence na umalis. Kahit gusto pa ring makausap ni Natalie si Terence, alam niyang mas mahalaga ang mga mahahalagang bagay, kaya sinamahan niya si Terence palabas ng patio. Mayroon ng isang aerial spirit beast na naghihintay sa labas ng courtyard, at nagulat si Terence sa mga taong nakasakay dito, pero may katuturan naman iyon. Ito ay dahil ang taong ito ay si Rose Ann. Instructor Rose, hindi nakakapagtaka na ang dami mong alam tungkol dyan. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Kaya isa siya sa mga taong nagsasagawa ng misyon. Hindi nakakapagtaka na ang dami niyang alam. Hehe, bilasan mo at sumakay ka na. Pwede tayong mag-usap habang papunta. Ang ngiti ni Rose Ann ay kasing liwanag ng bulaklak habang kumakaway kay Terence, bago kumaway bilang palm kina Jinmo at Natalie. Tumalon si Terence at lumapag sa likod ng lumilipad na Spirit Beast, habang kinontrol naman ni Rose Ann ang lumilipad na Spirit Beast para lumipad patungo sa kalangitan. Instructor Rose, kung sasamahan mo ako, paano naman ang klase ng mga bagong estudyante? Matagal ang balik-balik, di ba? Umubo ng mahina si Terence, sinusubukang magsimula ng usapan. Kakakuha ko lang ng bagong courtyard, kaya walang klase. Nagsasaka silang lahat ng mag-isa, para makaalis ako. Tiningnan ni Rose Ann si Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata. Iilang klase ka pa lang ang napuntahan mo, tapos ngayon nagtatanong ka na tungkol sa mga klase. Ahem. Ikaw ba ang kinatawan ng ating akademya para sa usapin ng makalangit na apoy ng espiritu? Kakaiba ito para kay Terence, seryoso itong tinatanggap ng Alliance, ngunit ipinadala ng paaralan ng Feyang si Rose Ann para pamunuan ang koponan. Tila hindi ito sapat. Isa lang akong utusan. May mga tao pa naman dyan. Huwag kang masyadong mag-alala at gawin mo lang ang trabaho mo. Halatang ayaw magsalita ni Rose Ann. Bibilisan ko. Umupo ka ng maayos. Oo. Hindi pa nga natapos ni Terence ang sasabihin niya nang maramdaman niyang lumipad palayo ang lumilipad na Spirit Beast. Mabuti na lang at mabilis ang naging reaksyon niya, kung hindi ay muntik na siyang matamba. Pero malinaw na alam ni Rose Ann na mayroon siyang mga pakpak na parang ghost speed, kaya hindi siya natakot na mahulog ito at mamatay. Ang destinasyon ng paglalakbay na ito ay tinawag na rehiyon ng nagliliyab na bundok ng apoy. Ito ay isang napakainit at walang nakatirang lugar. Nang lumapag si Rose Ann, wala siyang masyadong nakitang tao. Bukod kay Wiggy Larkins mula sa Feyang College at 2 Masters of the Earth opening stage, iisa na lang ang deacon mula sa College Alliance. Ang rehiyon ng nagliliyab na bundok ng apoy ay hinati sa ilang pasukan. Upang mapabilis ang paghahanap, ang iba't ibang paaralan ay may iba't ibang pasukan. Ang lugar na ito ay itinalaga sa kolehiyo ng Feyang, kaya natural lamang na sila ang namamahala sa pagbabantay sa pasukan. Ang diakono ng Alliance ng kolehiyo ay naroon lamang upang mangasiwa at pigilan ang mas maraming estudyante na makapasok sa Feyang College. Elder Larkins. Ito ang mga kandidatong pinili ng akademya.
Tumalon si Roseanne mula sa lumilipad na spirit beast at nanguna para yumuko kay Wiggy. Nakasuot na ng maskara si Terence, kaya hindi nabanggit ni Roseanne ang pangalan nito. Pagbati, nakatatandang Larkins. Malabo ang boses ni Terence dahil sa maskara. Hindi mo kailangang maging magalang. Dahil pinili ka ng Academy, ibig sabihin ikaw ang pinakaangkop na kandidato. Naniniwala akong magagawa mo ng maayos ang gawain. Walang dapat sayangin na oras. Bilisan mo at pumasok ka na. Hindi nag-aksaya ng oras si Wiggy at nagpasyang papasukin si Terence sa bundok. Elder Larkins, hindi pa dumarating ang napagkasunduang oras, di ba? Natigilan si Roseanne. Napakabilis niyang dumating. Kung tama ang pagkakatanda niya, may 12 oras pa bago ang napagkasunduang oras para pumasok. Nailabas na. Pumasok na ang mga tao mula sa ibang mga akademya at pamilya, ang natira na lang ay ang US at ang iba pang 2 o 3 akademya. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras, tara na. Malamig na sumanghel si Wiggy, mukhang medyo naiinis. Sa wakas ay naintindihan na ni Terence kung bakit galit na galit si Wiggy, hindi sumunod ang iba sa mga patakaran at nauna nang pumasok. Sa huli, ang alliance ng kolehiyo ay isang maluwag na organisasyon. Dahil sa pakikilahok ng mga maharlikang pamilya, hindi katakataka na nangyari ang ganitong sitwasyon. Sumulyap si Roseanne sa medyo naiilang na deacon ng Alliance of Schools. Hindi nakakapagtaka na tinatimad si Larkins Wenzua na harapin ang lalaking ito. Kung gayon, papasok na ako. Elder Larkins, Instructor Rose, hintayin ninyo ang aking magandang balita. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at pumasok sa bundok. Ang lugar na ito ay orihinal na walang anumang abnormalidad, ngunit pagkatapos lumitaw ang langit at lupang espiritong apoy, natural itong bumuo ng isang patong ng natural na mga paghihigpit, na naghihigpit sa pagpasok ng mga cultivator sa ilalim ng yugto ng pagbubukas ng bundok. Natural lang na walang pakialam si Terence sa alitan sa pagitan ng mga akademya. Ang tanging nasa isip niya ay mahanap ang kasamang spirit fire crystal sa lalong madaling panahon. Kahit na maraming tao ang nauna sa kanya, sa bilis niya, maaaring hindi magkaroon ng kalamangan ang mga nauunang pumasok. Habang dumadaan siya sa restriction, pakiramdam ni Terence ay parang dumaan siya sa isang makapal na latian. Nakakagulat din ang init, at ang nagyayelo at nasusunog na pakiramdam ay isang bagay na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tagapagtatanim ng bundok. Ngunit hindi ito nagtagal. Sa loob lamang ng kalahating oras ng pagsisindi ng insenso, naramdaman ni Terence na gumaan ang kanyang katawan, at bumaba rin ang temperatura sa paligid, ngunit mainit pa rin ito kumpara sa labas. Naapektuhan na ba ng init mula sa langit at lupang spirit fire ang buong rehiyon ng bundok? Nakakatakot talaga. Napakahirap talagang supulan ang isang normal na mountain opening cultivator. Hindi nakapagsalita si Terence, bumantong hininga habang nakatingin sa apoy. Ang buong hanay ng kabundukan ay napakalawak, na sumasaklaw ng libu-libong milya. Kung maglalakad ang isa, malamang na matagal bago matapos ang paglalakad. Gayunpaman, nahulaan ni Terence na ang espiritong apoy ay dapat nasa gitna ng hanay ng bundok. Tutal, ang lugar sa paligid ng espiritong apoy ay bumubuo ng isang bawal na sona, at ayon sa sentido komun, ang espiritong apoy ay dapat nasa gitna ng lugar na ito. Inilabas ni Terence ang kanyang spirit sense dahil sa nakasanayan at natuklasan niya na ang paghihigpit sa spirit sense ay pareho lang sa forbidden zone na ito. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Terence na mas malakas ang kanyang spirit sense matapos niyang marating ang yugto ng paghahati ng bundok. Kung dati, 2 hanggang 3 milya lamang ang kaya niyang abutin. Si Terence ay isa sa mga bihirang pagkakataon kung saan ang kanyang katawan at espiritu ay sabay na nag-level up. Simula nang bumalik siya mula sa sinaunang mundo ng martial arts, ang kanyang katawan at espiritu ay sabay na nag-level up. 6,588. Para maiwasan ang atensyon, hindi gumamit si Terence ng kahit anong kasing garbo ng mga pakpak na parang multo. Tutal, magiging masyadong kapansin-pansin kung may lumilipad sa kalangitan. Siyempre, hindi sapat ang bilis ng kanyang thunder escape technique. Halos walang balakid sa masukal na kagubatan sa ikatlong antas ng thunder escape technique.
Kahit na tumama siya sa ilang puno, kaya pa rin niya itong malampasan sa isang iglap. Alam ni Terence na huli na siya, kaya hindi na siya nag-aksaya ng oras at naging parang kidlat. Sa isang kisap mata, nakalakbay na si Terence ng 1,000 milya, at nagsimula siyang bumagal. Malamang ay hindi nakalayuan ang sentro. Pero biglang tumigil si Terence. Bulaklak na ulap ng apoy. Lumitaw talaga ito sa lugar na ito. Dahil ba ito sa langit at lupang espiritu ng apoy? Ito ay isang uri ng espiritual na halamang gamot na maaaring gamitin upang makagawa ng mga Mystic Level 3 elixir. Napakahalaga nito. Ang ganitong uri ng tableta ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga nagsasagawa ng elemento ng apoy, at simula nang malaman ito ni Terence, hindi na siya nagdalawang isip na lumihis para makuha ito. Karaniwan, ang bulaklak ng ulap ng apoy ay tumutubo lamang malapit sa magma ng bulkan at napakabihirang tumubo sa kagubatan. Bukod dito, ang magma ay hindi sapat ang yaman para tumubo ang bulaklak ng ulap ng apoy. Kaya naman, napakabihirang makakita ng mga bulaklak na fire cloud sa merkado, lalo na ang mga dekalidad na bulaklak na fire cloud na napakamahal. At ang nasa harap niya ay isang dekalidad na bulaklak na fire cloud. Tila matagal nang naapektuhan ang lugar na ito ng apoy na espiritual ng langit at lupa, ngunit wala pa itong natuklasan. Dahil sa pagkakaroon ng bulaklak na ulap ng apoy, tiyak na mayroong isang mahusay na pinagmumula ng apoy sa malapit. Kahit na hindi ito ang apoy na espiritual ng langit at lupa, ito ay ang kasamang spirit fire crystal. Lumapag si Terence sa tabi ng bulaklak na may ulap ng apoy, ngunit hindi niya ito agad pinitas. Sa halip, maingat niyang pinagmasdan ang paligid para sa anumang kasamang mga kristal ng spirit fire. Nakakalungkot na kahit na magmasid siya gamit ang kanyang mga mata o gamitin ang kanyang banal na pandama para magsaliksik, wala siyang nakitang anumang bakas ng pinagmumula ng apoy. Medyo kakaiba ito. Maaari kayang napakalawak ng impluwensya ng espiritual na apoy ng langit at lupa, o ang lugar na ito ba ay talagang malapit sa kinaroroonan ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Tumaas ang kilay ni Terence. Dahil hindi niya maintindihan, kailangan na lang muna niyang pitasin ang bulaklak na may ulap ng apoy. Hindi gaanong marami ang mga bulaklak na parang ulap ng apoy, 3 lang, pero talagang mataas ang kalidad ng mga ito. Sa ibabaw ng nagliliyab na pulang bulaklak, isang maliit na pulang ulap ang nabuo at binalot ang 3 bulaklak na parang ulap ng apoy. Ganoon nakuha ang pangalan ng bulaklak na ulap ng apoy, ngunit hindi masyadong pinansin ni Terence ang halaga nito. Binalot niya ang 3 pulang bulaklak sa chi at hinukay ang mga ito, at ipinadala sa espasyo ng jade. Mayroong malakas na espiritual na chi sa espasyo ng pendant na jade, kaya hindi na kailangang mag-alala na malalanta ang bulaklak ng ulap ng apoy. Ang bulaklak ng ulap ng apoy na hinog na at namumulaklak na ay hindi masyadong umaasa sa mga pinagmumula ng apoy. Sa halip, mas kailangan nito ang espiritual na chi. Matapos mahukay ang bulaklak na may ulap ng apoy, biglang nakaramdam si Terence ng nagliliyab na presensya mula sa butas. Kung hindi siya nagbigay pansin, baka hindi niya ito napansin. Mabuti na lang at nakatayo siya sa gilid ng maliit na hukay, kaya hindi niya ito makita gamit ang kanyang espiritual na pandama o ng kanyang mata. Gayunpaman, sapat ang talas ng kanyang katawan para makuha ang pagbabago ng temperatura sa paligid niya. Nasa ilalim ng lupa ba ang pinagmumula ng apoy ng bulaklak na fire cloud? Nagulat at tuwang-tuwa si Terence na sa wakas ay may natagpuan siya, ngunit laking gulat niya na kung ang apoy at ang kasamang fire crystal ay parehong nasa ilalim ng lupa ng ganito, wala itong silbi kahit gaano pa siya kabilas. Kung hindi makakakita ang isang tao ng isang halatang espiritual na halamang gamot tulad ng bulaklak na fire cloud pagkatapos maglakbay sa buong rehiyon ng kabundukan, hindi niya mararamdaman ang espiritual na apoy ng langit at lupa at ang kasamang espiritual na apoy na kristal sa ilalim ng lupa. Kung ganoon nga, malaking kawalan iyon para kay Terence, nawala na niya ang kalahati ng kanyang kalamangan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, madaling naiangat ng kanyang tunay na enerhiya ang lupa at mga bato sa lupa. Ang nagliliyab na aura ay lalong naging halata. Sa wakas ay nakita niya ang pinagmumula ng init, ito ay isang pulang kristal na kasing laki ng palad.
Bagamat mayroon pa ring manipis na patong ng lupa at mga bato, hindi pa rin ito naharangan ang mahinang pulang liwanag na inilalabas nito. Ito ba ang kasamang Spirit Fire Crystal? Hindi pa nakakita si Terence ng kasamang Life Fire Crystal dati, pero malamang ito ang tinitingnan niya. Sa karaniwang mundo, ito ay ituturing na isang napakahalagang pulang hiyas na maaaring uminit. Gayunpaman, sa Skyclass Island, ang isang pulang hiyas ay isa lamang walang kwentang palamuti. Ang Life Fire Crystal na ito, sa kabilang banda, ay isang napakahalagang kayamanan. Dinampot ni Terence ang pulang kristal at maingat na hinipo ito. Talagang nagtataglay ito ng isang nakakatakot na kapangyarihan ng apoy, mas malakas pa kaysa sa kanyang chi at apoy ng pagpipino ng kamalayan. Kung hindi lang si Terence isang practitioner at isang fire-type alchemist, malamang ay napaso na siya. Matapos makumpirma na ito ang kasamang mga kristal ng Spirit Fire, kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya alam kung ang natitirang mga kristal ng Spirit Fire ay magiging ganito pa rin kahirap hanapin. Gayunpaman, bago pa man siya makaisip ng solusyon, lumitaw ang babala ng Jade Space, may panganib na nagmumula sa likuran, ngunit hindi ito masyadong malakas. Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata. Hindi niya ginamit ang kanyang kakayahang makatakas sa kidlat at hindi man lang nagpakita ng anumang balak na umiwas. Para bang hindi niya naramdaman ang panganib. Isang kulay abong berdeng sibat ang parang isang makamandag na ahas, tahimik at mabilis na tumutusok sa katawan ni Terence. Gayunpaman, agad na naramdaman ng ambusher na may mali. Para bang tumagos ang sibat sa hangin, dumaan kay Terence nang walang anumang tunog, hindi man lang humihinto, bukod pa sa dugong tumatalsik. Ang sinaksak na si Terence ay unti-unting naglaho, kahit ang isang hanggal ay malalaman na isang ilusyonaryong figure lamang ang kanyang sinaksak. Tatlong pagpapakita ng dragon na nasa ulap. Lumitaw ang figure ni Terence sa likod ng ambusher. Ang lalaki ay nakasuot ng kulay abong berdeng roba at maskarang kapareho ni Terence. Malinaw na galing siya sa Alliance of Schools, ngunit hindi alam ni Terence kung saang paaralan siya nagmula. Mukhang maganda ang kanyang sibat, pero walang gaanong alam si Terence tungkol sa mga piling tao sa mga paaralan. Baka may natutunan siya kung nagawa niya iyon. Gayunpaman, posible rin na ang lalaking ito ay gumagamit ng sibat para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Siyempre, hindi mahalaga iyon, hindi man lang sinabi sa kanya ng lalaki bago niya ito sinimulang patayin, at hindi na kailangang maging magalang ni Terence. Hindi mahalaga kung saang paaralan siya nagmula, kung gusto niyang patayin si Terence, kailangan niya maging handa na mapatay kapalit nito. Ang nagliliyab na apoy na nasa palad ng 8 trigram ay may taglay na nagliliyab na aura habang humahampas ito sa lalaking nakasuot ng kulay abong berdeng roba. Dahil din sa kakahawak lang niya sa kasamang Spirit Fire Crystal kaya hindi namamalayang ginamit ni Terence ang isang Fire Element martial skill. Sa anumang kaso, para lang harapin ang isang cultivator na nasa yugto ng pagbukas ng bundok. Anumang teknik sa martial arts ay sapat na para makamatay. Sa sandaling tumagos ang sibat sa anino, alam na ng ambusher na mali. Hindi niya sinubukang hanapin ang tunay na katawan ni Terence, at walang pag-aalinlangan, sumugod siya, tinawid ang malalim na hukay sa lupa at bumangga sa isang malaking puno. Sa itsura nito, parang gusto niyang ituring ang puno bilang si Terence at tusukin ito gamit ang kanyang sibat. Kahanga-hanga ang ganoong kalaking momentum. Nagulat si Terence, lampas sa inaasahan niya ang reaksyon ng lalaking ito. Naisip na niya ang lahat ng posibleng daanan para makatakas maliban sa puno, at maaari niyang baguhin ang kanyang mga taktika anumang oras, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ito ng lalaking ito. Naghahanap ba siya ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbangga sa isang puno? 6,589. Hindi mahalaga kung kayang tumagos ng sibat sa puno o hindi, mapapabagal ang kanyang paggalaw, at sapat na si Terence para patayin siya. Pinaandar ni Terence ang kanyang super limit butterfly micro steps at ang kanyang nagliliyab na bagwa palm ay nasa likod pa rin ng kanyang kalaban, na nagpaliit sa kanilang distansya. Nang malapit na itong tumama, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang kulay abong berdeng sibat ay tumama sa puno, at walang anumang pagtutol. Ang dulo ng sibat ay nawala sa puno na parang pumasok ito sa tubig.
Ang katawan ng sibat at ang taong nasa likod nito ay sumunod ng malapit sa likuran, maayos na pumasok sa puno at agad na naglaho. Kaya ganito. Kumurap si Terence. May naintindihan siya nang sandaling lumapag ang palad sa puno. Sumiklab ang malalakas na apoy at binalot ang buong puno. Sa maikling panahon, ang malaking puno ay naging patay na kahoy at uling. Pamamaraan ng pagtakas gamit ang kahoy. Hindi ko inakalang makakatagpo ako ng kalaban na kayang gumamit ng pag-iwas gamit ang kahoy dito. Sa wakas ay naintindihan na ni Terence kung bakit hindi niya napansin ang paglapit ng lalaki. Tunay ngang napakadaling gamitin ang wood escape technique para maglakbay sa masukal na kagubatan. Tahimik din ito at mas advanced kaysa sa thunder escape technique. Ang mga tagapagtatanim na kayang gumamit ng teknik ng pag-iwas sa kahoy ay halos natural na mamamatay tao sa masukal na kagubatan. Maaari silang maglunsad ng palihim na pag-atake anumang oras at lugar, at napakahirap para sa kalaban na matuklasan sila. Mabuti na lang at may warning system si Terence sa Jade Space, kung hindi ay hindi niya ito mapapansin. Siyempre, sa kasalukuyang lakas ni Terence, kahit walang babala mula sa Jade, kaya pa rin niyang labanan ng harapan ang kalaban. Magaling ang mata mo. Nakakakita ka gamit ang wood escape technique ko. Dahil lahat tayo ay galing sa Alliance of Academies, ibigay mo na ang kasamang live fire crystal at hindi kita pahihirapan. Umalangaw-ngaw ang mahinang boses sa kagubatan, at hindi matukoy ni Terence ang lokasyon ng kalaban. Ang aura ng lalaki ay kaysa rin ng mga puno, at ang pandaman ni Terence sa espiritu ay limitado pa rin sa simula. Hindi niya mahanap ang bakas ng lalaki. Ha! Parang ikaw ang may hawak ng kapangyarihan mo sa pagsasalita. Nandito na ang kasamang live fire crystal, bakit hindi ka lumabas at kunin mo? May mapang uyam ng ngiti sa bibig ni Terence habang hawak niya ang pulang kristal. Mahirap sabihin kung sino ang nakalamang sa nakaraang palihim na atake at kontralipikong atake. Naiwasan ng lahat ang atake ng isa't isa, at halos hindi maituturing na tabla ang laro. Gayunpaman, naunawaan ng lalaki na medyo mas mababa pa rin siya kay Terence. Tutal, inambush si Terence noong wala siyang kalaban-laban. Magkaiba ang pinagmulan nilang dalawa. Sigurado ka bang gusto mong lumabas ako at kunin yan? Kung lalabas ako, hindi lang itong live fire crystal ang kukunin ko. Pabago-bago ang boses ng kabilang panig, ngunit halatang may pangungutya sa tono niya. Tiwala siyang mamamatay si Terence kung gagawa siya ng hakbang. Lumabas ka, hihintayin kita. Mahinang sabi ni Terence. Habang nagsasalita si Terence, ang kasamang live fire crystal sa kanyang palad ay natatakpan ng isang patong ng pinong apoy. Sinimulan agad ni Terence na pag-aralan ang kasamang live fire crystal, hindi sineryoso ang kalaban. Napakayabang mo. Sa tingin mo ba talaga ay mapipigilan mo ako dahil lang isa kang tagapagtatanim ng elemento ng apoy? Kung may kakayahan ka, gawin mong abo ang buong kagubatang ito. Ngumisi ang lalaking nakaberdeng damit, ngunit medyo kinakabahan pa rin siya. Ang kahoy na pampalubag ng apoy ay isang likas na disbentaha, at hindi ito magbabago dahil sa mga bentahang geographical. Kung talagang gusto ni Terence na gawin ang lahat, kaya niya lang gawin ang lahat at gawing abo ang buong kagubatan. Gayunpaman, ito ang rehiyon ng bundok kung saan matatagpuan ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Kung ang mga pamamaraan ng martial arts na may katangiang apoy ay gagamitin ng malawakan at ang espiritual na apoy ay i-activate, malamang na lahat ng tao sa lugar na ito ay mapapahamak. Alam ito ng lahat, kaya binabalaan ng lalaking nakaberdeng roba si Terence na huwag gumamit ng ganitong marahas na pamamaraan. Ha! Sa tingin mo ba talaga ayokong gawin yun? Walang hindi pinangahas ni Terence na gawin, hindi lang niya kailangang gumawa ng ganoon kalaking hakbang para harapin ang isang mahinang tao. Isang sangaang tahimik na sumulpat patungo sa kanya habang nagsasalita si Terence, tinutukan ang puso niya sa likod. Nang malapit na ito, bigla itong sumabog ng buong lakas, na lumikha ng isang malakas na tunog na parang nabasag ang hangin. Hindi man lang lumingon si Terence. Ikinumpas lang niya ang kanyang kamay at isang agos ng apoy ang damaloy, tinupok ang sanga hanggang sa wala. Kasabay nito, isang berdeng abong sibat ang sumirit mula sa lupa na parang multo.
Ang sanga ay isa lamang tukana para ilihis ang atensyon ni Terence, ito ang tunay na nakamamatay na galaw. Ang sibat ay nagmula sa pagitan ng mga binti ni Terence, walang ibang makakagawa ng ganoong katusong galaw. Kanino niya ito natutunan? Ming-Meng Lee. Terence, sino si Ming-Meng Lee? Dahil sa anggulo, hindi mapapansin ni Terence ang sibat kung hindi niya titingnan ang kanyang puwitan. Isa pa, ang isang sibat na walang purong pagbabago-bago ng enerhiya ay hindi makakaakit ng kanyang atensyon. Akala ng lalaki ay sigurado na ang lahat, at hindi ito maiiwasan ni Terence. Malamang ay mapilayan siya. At nakita niya ang sibat na tumago sa katawan ni Terence, ngunit hindi ito nangyari. Isa na namang multo. Tatlong pagpapakita na naman ng dragon na nasa ulap. Ang lalaking nakaberdeng damit, na ginamit ang damo at mga puno sa lupa upang magtago, ay nagmamadali ng lumabas. Gusto niyang bumalik sa dinaanan niya, ngunit huli na ang lahat. Ang lalaking nakaberdeng damit ay wala nang ibang pakialam. Itinaas niya ang kanyang sibat at tinakpan ang kanyang katawan. Hindi niya mahanap ang aktwal na posisyon ni Terence sa mga sandaling iyon, kaya ang tanging nagawa niya lang ay ang gamitin ang kanyang sibat para depensahan muna at saka hanapin ang pinakamalapit na halaman para magamit ang wood escape. Huwag mong kalimutan na ito ay isang masukal na kagubatan, at ang mga halamang nakakatugon sa mga kondisyong ito ay matatagpuan kahit saan. Sa isang kisap mata, muling makakatakas ang lalaking nakaberdeng damit. Sa kasamaang palad, ang lalaking nakaberdeng damit ay nakaharap kay Terence. Sa isang kisap mata, kayang-kaya siyang patayin ni Terence ng 7 o 8 beses. Kumalat ang nagngangalit na apoy, at nang handa na ang kanyang sibat, ang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm ni Terence ay sumalakay na rito at tumama sa katawan ng lalaking nakaberdeng damit. Ang nakakagulat ay kahit na tumama ito sa isang tao, isa pa pala itong puno na nasunog sa huli. Tila may malaking kalamangan ang lalaking nakaberdeng damit sa masukal na kagubatang ito. Kung sa ibang lugar lang iyon, malamang ay lumuhad na siya. Medyo magaling ka naman. Bahagyang ngumiti si Terence at binawi ang kanyang kamay. Ang pagtakas sa kahoy at pagtakas sa kidlat ay nasa parehong antas at parehong komplikado. Hindi makatotohanan para kay Terence na malampan ito kaagad, at wala siyang makitang anumang depekto. Ganito rin sa iyo. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ilang kasanayan. Hindi naman masama ang iyong kakayahang umiwas sa pakikipaglaban. Tumawa ng mahina ang lalaking nakaberdeng damit. Ganoon ba? Itinabi ni Terence ang kasamang kristal, seryoso ang mukha. Mama pa rin yan, bakit hindi ang papa mo? Biro yan, ano pa bang ibang pakulo mo? Dal iyan mo at gamitin mo, kung hindi, masunurin mong ibigay ang gamit mo. Humagalpak sa paghamak ang lalaking nakaberdeng roba. Marami akong galaw. Huwag mong isipin na fire-type martial arts lang ang alam ko. Magaling naman talaga ako sa wood-type martial arts. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang pinapagana niya ang Thousand Forest Transformation, na lumikha ng siksik na bilang ng mga clone. 6,570. Ang daming wood elemental clones. Hindi naman masama ang martial skill na ito, nagbago na ang isip ko. Kung ibibigay mo sa akin ang martial skill na ito, pwede ko nang isuko ang kasama mong spirit fire crystal, at pwede ko ring gamitin ang iba pang bagay para ipalit ito, paano? Namula ang mga mata ng lalaking nakaberdeng damit nang makita niya ang libu-libong pagbabago ng kagubatan. Agad niyang binago ang kanyang saloobin. Bilang isang eksperto na nagsanay ng wood evasion technique, anong martial technique ang mas mahusay kaysa sa libo-libong pagbabago ng wood forest? Isa lamang itong super martial technique na ginawa para sa kanya. Kung ikukumpara, ang kasamang live fire crystal ay hindi gaanong mahalaga. Isa pa, mukhang hindi madaling pakisamahan si Terence. Matapos ang dalawang nabigong palihim na pag-atake, balak nang umatras ng lalaking nakaberdeng damit. Ngayong lumitaw na ang libu-libong pagbabago ng kagubatan, nakapagdesisyon na siya at nakahanap ng paraan palabas. Pero hindi pa rin alam kung handa ba si Terence na bigyan siya ng paraan palabas o hindi. Oh! Interesado ka ba sa libu-libong pagpapalit ko ng kahoy at kagubatan? Walang problema, palitan mo lang ito gamit ang iyong wood evasion technique. Wala akong pakialam kung matalo ka.
Ngumiti si Terence, hindi man lang siya nakaramdam ng hiya sa pagsasabi ng isang bagay na walang hiya. Ang 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan ay isa lamang mababang antas ng kasanayan sa pakikipaglaban sa karaniwang mundo. Habang tumataas ang lakas ni Terence, lubos niya itong pinagbuti at isa na itong magandang kasanayan ngayon, ngunit malayo pa rin ito sa pamamaraan ng pagtakas sa kahoy. Hindi naman siguro si Terence ang magiging dehado kung posible ang kalakalan, pero hindi iyon alam ng lalaking nakaberdeng damit. Sa isip niya, ang 1,000 pagbabago ng kagubatan ay talagang kapantay ng teknik ng pagtakas sa kahoy. Ito. Maaari ba akong gumamit ng iba pang bagay para ipagpalit? Ang wood evasion technique ang aking natatanging sekretong pamamaraan, at hindi ko ito ipapasa sa iba. Medyo nahiya ang lalaking nakaberdeng damit. Hindi naman sa hindi sulit iyon, pero kung bibigyan niya ng pagkakataon si Terence na makatakas sa kahoy, wala siyang magiging kalamangan sa hinaharap. Iba pang mga bagay. Kung mayroon kang anumang magagandang bagay, bakit hindi mo ilabas at tingnan? Nagkibit balikat si Terence. Hindi niya inaasahan na makukuha niya ang wood escape technique. Napakataas naman ang hinihingi niya. Habang nagsasalita siya, kinontrol ni Terence ang clone para salakayin ang mga nakapalibot na halaman, sinusubukang hanapin ang lalaking nakaberdeng roba. Gusto mo bang ipakita kung gaano kahalaga ang kasanayang ito sa pakikipaglaban? Pero talagang kamangha-mangha ito. Ang lakas ng clone ni Terence ay halos hindi pa umaabot sa hangganan ng isang normal na pagkahati ng bundok, talagang nakakagulat ito. Sa galaw na ito, para bang kasama niya ang isang buong hukbo ng mga cultivator. Lalong kumabog ang puso ng lalaking nakaberdeng damit. Paano? Nakikita mo ba kung gaano kalakas ang galaw na ito? Hindi ba ako magiging dehado kung gagamit ka ng simpleng wood evasion technique para ipagpalit sa isang walang kapantay na martial skill? Nagpatuloy si Terence sa pagbluff, magiging kasiya siyang sorpreso kung talagang matutunan niya ang wood escape technique. Sa katunayan, si Terence lamang ang may kapangyarihan at laki na kapantay ng libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan. Kahit ibigay niya ito sa lalaking nakaberdeng damit, kahanga-hanga na ang kakayahan niyang lumikha ng 12-dosenang mga clone. Kung pag-uusapan ng lakas, mas mahina siya. Si Terence ay isang kakaibang nilalang, at ang kanyang tunay na lakas ang siyang nagtatakda ng lakas ng mga clone na ito. Kahit na ito ay 10 bahagi lamang ng lakas ng orihinal, ito ay napakalakas pa rin. May katuturan ang sinabi mo, pero kailangan ko pa ring pag-isipang mabuti. Ganoon ba talaga kalakas ang galaw mo? Tila naantig ang lalaking nakaberdeng damit, at muling lumitaw ang kanyang berdeng abong sibat, sinaksak ang katawan ni Terence. Hindi itinago ni Terence ang kanyang presensya, kaya naman namukod tangi siya sa mga clone. Madali na natagpuan ng lalaking nakaberdeng roba si Terence at naglunsad ng isa pang palihim na pag-atake. Gusto niya sanang huminto kanina, pero ayaw niyang gamitin ang wood escape technique para kapalit nito. Kaya, napagpasyahan niyang subukan muli. Kung mabaygo siyang muli, gagamitin na lang niya ang wood escape technique. Ayaw mo talagang sumuko. Tila inaasahan na ni Terence ang ikatlong ataking ito. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ni Terence ang 3 pagpapakita ni na Cloud at Dragon. Kalahating hakbang lang ang ginawa niya sa gilid at casual na sumuntok, at sumabog ang marahas na China tipo apoy. Isang mabangis na apoy, 1,000 sumasabog na kamao. Ang resulta ng isang direktang paghaharap ay ang kamao ang tunay na nanalo sa sibat. Ang kulay abong berdeng sibat ay nababalot ng marahas na apoy, na mabilis na kumalat sa katawan ng sibat. Kapag nakapulupot na ito sa braso ng lalaking nakaberde ang damit, hindi magiging madali para sa kanya ang makatakas gamit ang teknik ng pagtakas gamit ang kahoy. Determinado rin ang lalaking nakaberde. Ipinadala niya ang sibat na nababalot ng apoy, patungo kay Terence habang mabilis itong umatras at naglaho sa isang puno. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon si Terence na pigilan siya, ngunit hindi niya ito ginawa dahil hindi naman kailangan. Naglabas si Terence ng isang maliit na bandila, at isang di nakikitang alon ang kumalat. Pagkakapasok pa lang ng lalaking nakaberde sa puno, bigla siyang nahulog mula sa puno ng isa pang malaking puno. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, wala na siyang oras para mag-isip at sumugod muli sa puno ng malaking puno.
Sa huli, bumangga siya sa puno. Walang nangyari maliban sa hindi mabilang na mga naligas na dahon. Anong nangyayari? Hindi pala talaga pumasa ang wood escape technique ko. Hindi kayang intindihin ng utak ng lalaking nakaberde ang sarili kahit sandali. Hindi na hinintay ni Terence na maunawaan ito ng lalaking nakaberdeng damit. Dumagsa ang 10 clone at inatake siya. Agad na natigilan ang lalaking nakaberdeng damit dahil sa mga suntok at sipa na parang ulan. Lahat ng ito ay mga atake na halos kasing simula ng isang bundok. Kahit hindi siya agad napatay ng ganoong kalakas na atake, sapat na iyon para magdusa siya. Si Terence naman ay nakangiti habang nilalaro ang bandila sa kanyang kamay. Ang bandilang walang pagtakas na nagtatakip ng kalawakan. Dati itong gamit ng bodyguard ni Ziking, at ngayon ay nasa kamay na ito ni Terence. Hindi niya ito nagamit noon dahil kakaunti lang ang mga taong nakakaalam ng mga teknik sa pagtakas. Kaya naman, matapos makuha ang Space Ceiling No Escape Flag, ang lalaking nakaberde ang naging unang test subject. Anumang teknik sa paggalaw ay magiging walang silbi sa loob ng saklaw ng bandila, kasama na ang teknik sa paggalaw ng kidlat ni Terence. Tigil. Susuko na ako. Bibigyan kita ng wood escape technique. Nagmakaawa ang lalaking nakaberdeng damit habang siya ay napapaligiran. Marami na siyang nawasak na mga clone ni Terence, ngunit marami pang darating. Paano nila ito malalabanan? Ang pagtingin pa lang dito ay sapat na para mawalan ng pag-asa ang mga tao, lalo na sa sitwasyon kung saan nabigo ang wood escape technique. Sa isang iglap, nawala ng pinakamalaking suporta ang lalaking nakaberdeng damit, at siya ay nataranta. Kaya naman, inamin na lang niya ang pagkatalo. Pasensya na. Gusto ko sanang makipagpalitan sa'yo ngayon lang, pero gumamit ka ng palihim na pag-atake para suklian ang katapatan ko. Huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Bahagyang ngumiti si Terence, walang balak tumigil. Patagaw ang atake, at 3 beses. Sa bawat pagkakataon, napakawalang awa niya at gusto niyang pumatay sa isang suntok lang. Hindi isang santo si Terence, kaya hindi niya basta-basta hahayaang makawala ang lalaking nakaberdeng damit. Tumigil ka, lahat tayo ay galing sa alyansa ng mga paaralan. Pag-usapan natin ito. Hindi mo na kailangang gawin ito. Nataranta ang lalaking nakaberdeng roba nang marinig ang balak pumatay sa kalmadong tono ni Terence. Ang pagkabigo ng kanyang wood escape technique ay dapat may kaugnayan sa bandilang hawak ni Terence. Hindi niya alam kung ano iyon, pero hindi ito ginamit ni Terence mula pa sa simula, kaya halatang pinaglalaroan niya lang ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.